Okay. Okay ha. Ito na. Ha? Aw. Gago. Ah. Hindi ba? O, yun ha. Heightened alert tayo dito. Part 2. Di ba? Di ba? Oh, makinig kayo ha. Manood kayo, makinig kayo dyan sa akin mga informant na mga PBBM at tropa, mga grupo, ha? Ang pumunta dito ngayon ay barangay, ano siya, barangay patrol lang pala. Pero kita yung mga tao dito ngayon na nagkakaano na na-alarma, no? Ibig sabihin na naka-alert. Kita nyo? Oh, ganyan kami dito ha. Basta subukan nyo lang. Oh, mga tao dito naka-alarma na. Heightened alert dito ha. Hindi kami dito basa-basa lang na pumunta at nakatunganga lang, no? So naka-ano tayo dito. Naka-alert yung camera natin, yung ating mga devices. Mabagano kami dito, naka-ready. So parang barangay 9 ilang pala. Ano natin yan, no? Mga kasamahan natin yan dito na nagbabantay sa bahay na Tatay Digong. Diba? Ganyan yung ano dito, yung presensya ng mga taga Davao. Hindi lang kami basta dito lang na makikiosyoso, makikimarites, no? Siyempre ko-cooperate lahat dito. Labas lahat ng cellphone. Labas lahat ng gadget. O nga pala, kung sa mga nakapanood ito ngayon ha, na video. So, kung meron kayong time, meron kayong free time, imbes na tumambay kayo sa bahay ninyo, pwede kayo pumunta dito. Kasi mali natin, no? Ipapunta pala dito by mamayang mga umaga na. O yung broad daylight, ha. Wala na kami dito. Natutulog na din, no? Yung iba, yung mga nagbabantay ngayon, nagbo-volunteer sa gantong oras, baka natutulog na, no? Mamaya matutulog na kami. So at least kayo naman, parang natin dito, parang relibo, no? So kung napanood dito, punta kayo dito. Baga dito para mapakita natin sa mga kabilang kampo, no? Mga Team Alyansa, mga Team Bangag, Team Suka. Maipakita natin sa kanila na ano tayo dito, intact, no? Hindi tayo dito naman nag-exercise diha, oy. No, solid pa rin tayo dito. Marami pa rin. Diba? Gaya no? Alerto tayo. Kala natin, yun na yung mga special team ni PBBM. Yan, galaw-galaw lang kami dito. Yan. Exercise tuwing umaga para alert, no? Para hindi aantukin. Maliban sa may mga kape dito, hindi na pwedeng laging inom ng kape, no? Tataas yung uric acid. So ayan, sayaw-sayaw. Sabi, mato na ko. Yan ha. Inikot-ikot ko yung dito, lugar para makita nyo yung mga informant, no? Mga intelligent, no? Mga intel ng tropa ni PBBM, ni Tory. So at least kita nyo dito yung mga tao dito na andito ay hindi tulog ha. Hindi pa lamya-lamya. Yan, nakaabang na
Tsaka sa mga nakapanood dyan ng mga taga Davao ngayon, no? Punta kayo dito. Anytime, no? Anytime of the day. Appreciated. Hindi lang gabi. Hindi lang madaling araw. So, maganda rin na ano. Kasi, just in case ba na matsimpuhan, malay natin nga, di ba? Na kami mga active, mga vlogger, mga active vlogger dito. Tulog na kami sa ganyang mga oras. Malay natin, baka isa sa mga iniiwasan ng mga tropa ni Tori, ni BBM, di ba? Yung dami ng vlogger. So mas maraming vlogger, mas maraming mas malaki ang chance, no, na hindi sila makapag-penetrate sa lugar. Kasi nga mabilis kumalat ang news, no. So agad uulanin or babahain to dito ng lalamukin ng mga Davaoenyo ang lugar. So malalagay sila sa alanganin pag nagkaganon, di ba? Siyempre nga galit na galit nga yung mga tao sa ginawa lang kay Tatay Digong. Tapos papunta sila dito para ulitin ulit, no, yung ginawa nila sa KOJC. Hindi magkakaroon na ng chance, no, ang mga taga Davao na maiganti ang mga Duterte, di ba? So good luck. Yan yung ano natin dito, ha, mixture dito. Hindi kita nyo to, ito lang yung uri ng uri ng supporter na hindi siya bayad at hindi siya organized, no, na tao, hindi siya organisado, no. Kumbaga lahat lang ay individual nagpupunta dito at ito sa lugar ay nagkakasama-sama na, no. So magkaibang tao, hindi siya formal organization, hindi siya formal na grupo, no. Kumbaga napunta lang dito. Ibig sabihin is hindi siya formal hindi siya organized, no, or hindi siya formal organization. Kumbaga parang nabuo lang tong ganitong samahan dito, nabuo lang tong ganitong crowd, no, grupo dahil sa iisa, no, ang kailangang mithiin na yun nga ay mapoprotektahan ang mga property ng mga Duterte family, yung kailangang mga kabahayan gaya nito. Yan po yung pinaka main goal, no, ng bawat isa na nanggagaling sa iba't ibang lugar, iba't ibang pamilya. So dito nagpang-abot, ayun, nagkakasama-sama. Kahit ako, for example, ha, vlogger, di ko naman kilala itong mga vlogger dito. Hindi ko naman to sila nakikita ko lang sa mga Facebook, sa YouTube, ganun. Pero dahil sa Duterte incidents, no, na yun na nga, kinuha si Tatay Digong, kidnap pa. Ako ay napunta dito, so nagkaroon ako ng chance na makilala sila, makita ko sila personal, yung mga vlogger natin sa Davao City. So ganun din, no, ang mga kapwa Davaoenyo na nagpupuntahan ngayon dito. Yun na nga, nanggagaling sa iba't ibang lugar dito sa Davao City. Hindi kami dito makakakilala. Baka inisip nyo makakilala kasi yan, o mga yan, mga bayad kasi yung mga yan, no, under the payroll yan ng ng mga troll farm ng mga Duterte. Hindi totoo yan, walang floor farm ng mga Duterte niyan, no. Solid. Kasi kung troll farm lahat kung ibayaran na, patay. Kahit pa ubusin ang lahat ng kapirahan ng Pilipinas, di kaya ang bayaran sa sobrang dami ng Pilipino. Mandahin mo 48 million ang botante ang bumoto sa mga Duterte, di ba? So yun, doon pa lang magkano nang mababayaran ng mga Duterte doon kung babayaran lahat yun, kasi troll na yung mga ituturing, no? Lahat ng mga nagsishare, lahat naman nagpo-post, no, ng kanilang mga sentiments sa loobin. Selfie kasama si Tatay Digong, sila Baby Sara, selfie kasama ito standee ni Tatay Digong, di ba? So yun, tinuturing na kasi yun as troll, no, ng mga loyalist. So original kami dito, no. Kung troll daw tayo, patay, 48 million botante. So gaya tong sa ito kasama ko dito. Hindi ko na ipakita yung mukha kasi shy type. Dito na lang, kaway ka, yan, sa shadow, yan, yan, itong tao na to from day 1, March 13, kasi di ba yun yung araw na lumabas, sumabog yung intel report na magkakaroon nga ng search warrant sa lahat ng mga kabahayan sa mga Duterte family sa Davao City. So ito from day 1, March 13, andito na to, sumama na siya sa crowd, di ba? Di mo ito makakilala, no? Wala lang, nagkasama-sama lang kami dito dahil sa isang hangarin lang. I-protect lang ang ang mga property, yung mga residency sa mga Duterte. So yun po yung Natawa ko sa kasi ako nakulubaan ko. Ay, siyempre. Tanod. Di kung nakita lang ko ay tanod kayo. Sa pikas, tambay sa likod ba? Tambay. So siyempre, pasabot kaning mga tao dili na sila ingon na ka ng kwan good. Di ba?
kung organized pa ta Adria, di ba? Formal organization pa niya to Adria. Kaila tatanan, di ba? Di ba, usahay na mo atong tutukan, di ba, si espiya ni, di ba? O ganyan kami dito sa Davao City, hindi kami makakilala dito. To the point na pag meron kami makikitang parang kahina-hinala bago, talagang tinititigan natin yan, tapos pasikreto pa nga na pinicturean. Di ko nga alam, baka ako nga siguro nung una panigurado may mapicture ako dito. Di ko lang alam, no? Kasi nga poblado yun mag-isa, solo. Tapos Since day 1 pa kami mga kababayan. ako naman dito na ako noon eh. Pero day 1 pa rin matuturing ko kasi di ba March 13 tapos madaling araw by 12 midnight dito na ako noon eh. So March 14. Day 1 walang wala tong tigil dito hanggang sa matapos yung election May 12. Kasi May 13 result na yung boto. So hindi na madaya. So ibig sabihin para saan pa yung ipaplanting nila na ebidensya? Para saan pa yung fake evidences no or planting of evidences sa mga bahay na Duterte kung saan sila panalo naman na. Kasi yun naman talaga pinaka main course ko nila, pinaka main purpose pa sila mapaplanting evidence para meron silang disqualification case na ipa-file sa mga Duterte. Yun. Kasi akala na kasi matatapos na yung yung tawag nito, yung mayoralty race nito sa Davao City kapag itong mamang ito ay napunta sa dahig. Pero hindi mas lalong nagkakaproblema nga tuloy ngayon ang administrasyon. Pero yun lang no. So dito tayo magtatapos. Basta lang sa mga informant diyan, sa mga vigilante, sa mga naka-assigned no para magmanman sa mga vlogger kung anong ganap dito sa Davao City kasi nga hindi pwede dito magpunta yung isa dalawa na mga espiya ng mga BBM kasi nga malalaman din yan, mahuli kayo dito gaya nung isa may nang scam dito na nanghihingi nga ng abuloy daw yun hospital sa mantong ako to wala ka to dariya yun so yun pala espiya no yun no notaryo na yun hindi na makabalik dito kasi nga siya kumbaga na siya, noted na siya dito. So yun lang ha. So sa mga diyan, itong video na to is kumbaga para talaga to sa mga espiya ng mga tropa ni BBM ni Tory na ang mga tao na andito ay hindi kami tulog. Alerto kami dito. Kanina di sinalubong, di ba? Sinalubong yung yung patrol pala sa Barangay 9B. Di ba? Atake lahat, babae, lalaki. Losob lahat, naka-ready. Yun pala, lang taga kabilang pala barangay 9B na patrol car. So yun lang ha. So sana meron kayong nakuhang sa akin ngayon information na intact pa rin ang mga Dabawin nyo. Hindi pa kami nagkawatak-watak, hindi pa kami nagkakahiwalay, wala pang nananawa. Hindi pa sawa. Kala nyo lang ha na wala na kayong makikita masyadong tao ng mga nagdaang mga vlog. Akala nyo na tapos na ang pagbabantay ng mga taga rito, hindi pa no. So iraraos namin to hanggang sa matapos ang eleksyon hanggang sa maipanalo na Tatay Digong ang kanyang pagiging mayor dito kasi nga target talaga ng BBM administration ngayon na demolish ang mga Duterte. So good luck na lang, ilang araw na lang, 11 days to go. Anong pitsa ba ngayon? Alauna, tama, May 1. So 11 days to go ha. Boto, ulitin ko lang sa mga nanonood yan ngayon ng mga taga-ibang probinsya. Mahal na mahal yung Duterte pero iboto nyo rin naman ang inyong governor na Timbangag din naman. Parang hindi rin ganun ka-legit ang yung pagmamahal sa Duterte. So, na natin, lahat na, all the way na. Di ba? Isagad na natin. Mula sa Duterte, at kaya na bahala sa top 12. Ikaw na kayo, kasi mong top 11, 12. Senador. 11, 12. Siyempre, wala na iba ito. Kisa man na? Si? Ito, ito, 10. 10, Plus si Unasan sa Kasagari. Kirobin, okay. So ako, I'll go for Hunasan o Kang Aimee, di ko sure ha. Pwede pag ginamay less than. Pero although wala na ko ilaing masilip. Si Kirobin murag dili sa ko kay Kirobin kay murag go okay la sa yaha. Kay Hunasan murag na ako'y memory sa yaha nga so far siya ang pinaka-least corrupt na official sa senador sa Senado. Okay, tapos si Ping Lacson ang problema. Paano mo siya kanang balhin-balhin ba? Paling-paling ba? Tsaka alyansa, samot. So yun lang no. So sa mga dyan, mga nanonood ha. Duterte, mahal natin ang mga Duterte, sagada natin. Tapos syempre, yun tama yung kay Kuya na kay Busing dito sa katabi natin na Kirobin and Hunasan. Pero ako parang ipipik ko lang muna si Hunasan. Para kay Tatay Digong, tapos yung kay Kirobin naman instead of Kirobin kay kay Aimee Marcos siguro ako para kay BP Sara naman. Ganon. Kasi di naman ng isa lang yung gusto ko doon dalawa naman Sara and Tatay Digong. Okay.